willpower can help you solve your problem. Because the problem of the country is just there. You have to check yourself, do I also have that problem? Ang worst, kung wala ka naman sana masyadong problema, tapos naman problema ka, baka maapektuhan ka pa. Batay OCW, Batay OCW. Napapanahong pag-usapan ang mga usaping pampinansyal, lalo na ngayong pandemya. Siyempre, dito lamang sa inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng inyong Bantay OCW Foundation mula sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Gaano nga ba kahalaga ang mga usaping pampinansyal, lalo pa ngayong panahon ng pandemya? May krisis nga ba tayo sa pinansyal? Yan ang ating pag-uusapan, kasama po ang ating financial advisor, ang ating financial coach, walang iba, si Ginoong Conrado Rojas. Hi Sir Conrad, welcome back! Magandang umaga, hapon at gabi. Pinansyal na krisis sa Pilipinas. Ano nga ba itong kinakaharap natin ito? Isi-simplify natin. Kasi doon sa normal, kung walang sakit, di ba, ibaba natin sa pamilya kasi pag pinag-usapan natin financial crisis ng Pilipinas, pag iniisip mo niya at nababasa mo, naririnig mo sa YouTube, sa lahat na lang, ang epekto sa tao, lalo na pag medyo may problema talaga personal, ang epekto sa kanila, lalong nadidepress at balita nga, parang mas maraming mga young people na hindi na makalabas, so nag-iisip na ng suicide, which is very unfortunate. Ngayon, ang tingnan natin, paano ba natin makontrol yung ating sarili, mga bagay na pwede mo i-control, yung sarili mong emosyon. Kasi pag ang sabi nga ng karamihan, mga advisor, pag may tanong sa iyo at narinig mo, may laking problema, na wala ka naman ding magawa, huwag mo na problemahin. I-bring down mo sa small parts na meron kang magagawa. Kaya pag sinabing financial crisis ng Pilipinas, I would like our listener to take a look. Ano ba talaga ang problema ng Pilipinas? Paano ako maapektuhan? Ako bilang isang simpleng mamamayan, di ba? Isang ordinaryong manggagawa o isang OFW. Paano ako naapektuhan ng financial crisis ng aking bansa? Dati, wala naman may sakit. May sakit, normal, hindi masyadong problema. Pero kung ang pamilya nagkaroon ng sakit, immediately, of course, you will care for your sick family member. Pag malala, iniisip mo rin kahit paano yung huwag naman mamatay. But other than that, yung medical cost. Pero itong lockdown, iba na. Kasi pag ikaw yung may cancer, ikaw yung malala, itatransplant ang kidney mo, kung ano man, yun, considerable money ang problema dyan. So, kung ikaw may member ka ng family na apektuhan, iniisip mo, breadwinner ba siya? Siya ba nagsusupport sa... Hindi mo maiwasan, isipin mo yon. Kahit na matulungan ka sa medical expenses, ang next problem, you will dip into your own savings kung mayroon mang savings. Pero Sir Conrad, iba rin ngayon. Kasi yung pandemic, biglang-bigla, pag nagka-COVID at naipasok sa isang private hospital, milyong-milyong piso ang bayarin. At ito'y sino-shoulder nila. Correct. That's why it's really important realize na itong sitwasyon nito medyo kakaiba, mabigat din siya. Pero wag na natin isipin yung gobyerno, wag na natin isipin yung Pilipinas, ang isipin mo natin yung pamilya natin. Para maka-inventaryo, di ba ang normal reaction? Tingnan mo yung resources mo. Pagtapos ka, iniisip mo, sino sa kamag-anak ko ang pinakamalapit? Yung pwede kong lapitan. That's another one. Of course, before you even think about it, ako ba ay may SSS, may GSIS ba ako, may PhilHealth, maayos bang mga dapat kong i-enjoy ng mga social services ko? Meron bang sa LGU where I belong to na may mga libreng gamot na pwede kong pantahan? Lahat yan in-inventory ng pamilya para masuportahan yung may sakit. Now, ang problema nito, hindi lang isa nakakasakit kasi mabilis ang pagkalat. So, mas malala. But of course, pag ganun ang problema, siyempre, ang pinakahuli na nga nilang ginagawa, nagdadasal. Dapat unahin yung dasal. It's also possible may problema ang Pilipinas, pero ikaw wala kang problema. So ano gagawin mo? You take precaution. Pero ang realidad, Mr. Rojas, di po ba?
ang pamilyang Pilipino, sabihin natin kahit maalwan, may mga maalwan din dyan, Hmm. talagang nahaharap tayo sa pinansyal na krisis. May mga problema talaga sa pera, hindi po ba ang pamilyang Pilipino ngayon, yung mga Correct. nawalan nga ng trabaho, and paano nila ito haharapin, lalo pa yung mataas yung uncertainty. Hanggang kailan ba ito? Di po ba? May mga ganun tanong eh. Kaya in-advise ko, tingnan mong sarili mo. Kasi kung ikaw ay may trabaho sa gobyerno na regular ka, mukhang hindi masyadong problema. Kisa ikumpara mo sa iyong daily wage worker. Nung unang lockdown, pag hindi makapasok, isang linggo wala siyang talagang pagkain. So kung may savings, meron pwede utang, pwede pa. Pero ngayon malala. That's why, depende sa tao. Kung ako ay nasa sitwasyon ng hand to mouth, mabigat nga ang problema niya. Pero huwag niyo problemahan yung iba, ang problema niya yung sarili niya. And then start inventory. Sino ang pwedeng tumulong sa akin? Ang oras mo, ituon mo dun sa makakatulong sa'yo. Kasi pag naubos yung oras dun sa pag-alala, ay wala naman darating na tulong dun eh. Ang sa akin lang suggestion, tingnan natin yung mga iba-ibang aspeto ng bawat isa. Una, spiritual. Pangalawa, yung health. Mapipilitan kang isipin, yung kinakain mo ba? Nakakatulong ba para ma-strengthen ang immune system mo? Di ba? Kasi marami dyan ay talagang mas gusto pa lang bumili ng mga supplements kaysa sa yung daily na pangangailangan. Ay, mamahal din ang mga supplements. Mag-iisip ka kung ano bang bagay sa'yo. Of course, yung iba naman positive ang effect sa supplements. Fine, walang problema yan. But kailangan bawat isa inspeksyonin yung sarili niya, analyze niya, anong nakakabuti sa akin. Minsan may napapanood akong mga problema na may problema yung mga bata sa parents nila kasi hindi makapag-aral. Pero yung decisiveness at saka yung perseverance nila para makapag-aral, pumupunta sa tito at Pero may napangakuan kasi ako na sabi ko, personal kong itatanong ito sa inyo sa ating episode. And I'm sure nanunood sila. Isang pamilya po ito. O sige, pamilya B. Sabihin na natin. Okay. 3 sa kanila nagka-COVID. And sa private hospital po, pumasok, magkano lang din naman yung sinagot ng ilang mga institution. So, milyong piso. Maraming pera ang kanilang inilabas para po sa pagpapagamot. Nagpapasalamat naman sila. Gumaling po itong 3. Ang tanong ng mister, alin sa mga property niya ang dapat niyang i-dispatcha? Kailangan niya ng pera eh. Bahay at lupa, condo units, o kaya mga sasakyan? Ang magandang sagot dyan, alin doon sa asset niya nagbibigay sa kanya ng tool para tumuloy-tuloy yung earning power niya. Either kung may negosyo siya, yung nagko-contribute sa negosyo, huwag niya pakin yun. Or unless may substitute. For example, yung kotse. Kung ang kotse, bawat gamit gastos yun. Ngayon, ang bahay, usually, pinakahulihan kasi that's where you stay. At major problem yan. Kasi pag nalipat ka, iba-ibang problema, psychological ang papasok because yung comfort level mo, mababawasan tremendously. At saka kunyari, may utang siya,
kausapin niya yung pinag-utangan niya, kung meron man, can I postpone? Huwag siya magtago, harapin niya para maintindihan siya. Mag-uunti-unti ako, pero ito talaga hindi kaya. Write another promissory note just to make sure na ang willingness to pay is there. Kasi kailangan kontrolin mo, magka-cash flow management ka na. Kukontrolin mo ang perang palabas. Then, tingnan mo yung earning power mo. Saan pa ako pwedeng kumita? Sinasabi talaga na yung unang gawin pag mabigat ang problema, o kahit hindi pa mabigat, lumuhod na. Kasi, but of course, the practical side is inventory of your assets. Pero matalino po ba yung pagdidesisyon na isasangla na muna niya? Huwag yung totally dispatch na, kundi magsangla muna. Ano po sa palagay niyo? Ang sinasabi ko kasi, huwag lang magbigla magdesisyon. Give yourself time to analyze kung pwede ikaw muna, tapos asawa mo kasama na, tapos yung mga anak mo, kahit na sabihin mo maliliit yan, pero kung nakakausap na, minsan may bright idea na common sense na hindi mo naisip. Kasi probably, if you're the head of the family, pwede panic level ka na. So, pero yung minsan, ang mga bata, may mga, God has a way of sending good advice coming from an innocent child. So, pwede mangyari yon. Ikaw lang nakakaalam, inventory ng kamag-anak na mabait, inventory ng kaklase, inventory ng kung sino yung mga... And then, either parinig mo o kaya ikwento mo lang. Because God has a way of convincing them to help you out. Gamitin natin yung ating mga connect ngayon. Ano po? Yes. At pwede magpapasa-pasa yan. Kung hihingan namin kayo ng ilang paalala para sa ating mga kababayan na humaharap sa financial na krisis sa kasalukuyan, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanila? Again, sabi ko nga, balik tayo doon sa listahan. Ilista ang mga assets mo. I-classify yung assets mo as to cash or readily convertible to cash. Yung mga baka may receivable ka rin, aalalahanin mo yun, baka pwede mo na ma-remind, kailangan din natin umakolekta. And then, kung yung physical assets na pwede mo ibenta, pwede mo isangla, again, depende sa pangangailangan mo. Pag may asset ka na nakakatulong sa iyo para mag-generate ng income, last yon. Yung bahay mo, as much as possible, huwag mo ibenta kasi malamang rush sale, babaratin ka, konti lang makuha mo doon. At mahirap ang sitwasyon mo pag lumipat ka ng bahay. Now, kung pwede na, if ever siguro, pilitan ka talaga isasangla mo siya. Mag-ingat, huwag kang kumagat sa patalin kasi baka naman matindi hindi natin alam kung aabusuhin ng terms yung yung pag-utang. So, dapat intindihin mo lang muna what's in it for you kasi ikaw na yun eh. And then you do that with your spouse, your family, and pag-usapan nyo. And then, kung mayroong malapit sa inyong tito, lola, o kaya tatay, na medyo may kaya, even kahit na walang kaya, kasi kung minsan well-connected sa ibang tao, si ganito makatulong sa atin, gamitin yon. So, focus lang dyan, of course, lahat na naisip nyo, iluhod at ipanalangin sa Panginoon. Ang worry doesn't add anything to the solution. Kung konti lang yung ibang tao na pag nag-worry, lalong gumagaling sila, bira yun. Karamihan sa sobrang worry, nagpapanik. So, financial aspects actually is more of how do you handle yourself in times of crisis. And some people look at it in a positive way. In terms of crisis, there's an opportunity for opportunity. Opportunity to be positive. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Si Ginoong Conrado Rojas, ang ating financial advisor, financial expert, financial coach. Dito lamang sa inyong Pilipinas Online Bantay OCW, mga usaping pinansyal. Ang ating napapakinggan mula kay Ginoong Rojas. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid sa inyo ng Bantay OCW Foundation at ng Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.